Meron din po ba kayong share na patient stories or yung experience niyo po on the ground kung nagme-medical caravan po kayo or local clinics or as Dr. Johanny expressed na nag-doctor to the virus po siya. Maybe just so we can paint a clear photo of what's happening. Kasi naiintindihan ko po na lagi natin sinasabing dumadami, tumataas. But apart from the numbers, di ba, maybe we want to hear a story of a person or a patient that you've encountered during your work, di ba, related to this. Para lang po mabigyan natin ng kwento yung mga tao na mabibigyan. So, ako pa nagtatrabaho po kasi ako sa isang LG hospital. So, sa isang hospital na nagsaserve po doon sa mga sinasabi natin yung mga resources ay hindi ganun kalaki para ma-provide yung mga pangangailangan nila. So, ang isa po nakikita ko sa mga nagiging pasyente natin na nagkakaroon ng mga ganitong uri na sakit, may kulang din po sila sa education. So, kailangan talaga natin i-emphasize din sa kanila kung ano ba na yung talaga yung mga kanilang kailangan gawin. So, kasama na rin dito yung kung ano mga kailangan nilang kainin, anong mga kailangan nilang iwasan, ano yung mga pwede nilang gawin para hindi mag-proceed doon. So, malaking talaga tulong kung bibili tayo ng mga preventive measures, educate natin itong mga pasyente natin ito. And yun, siguro, ang isa rin sa mga kanila, yun dahil din sa katapusan, hindi rin sila kaagad nakakapag-konsulta. So, kahit pasabihin natin na meron tayong ilan-ilan na nakikita sa ground na mga kumukonsulta na may mga ganitong sakit, hindi pa rin natin nare-reach talaga yung karamihan ng mga pasyente natin. So, siguro, maliban din doon sa mga nakikita natin sa ospital, hindi natin kung paano practices natin, siguro kailangan din natin dalhin ito sa community. So, hindi lang tayo kailangan puntahan, kailangan din natin i-educate po yung mga nasa barangay, yung mga hindi nakakapunta doon sa Kasi yun talaga yung isang struggle namin. Kasi ako, isa rin akong family physician, family and community physician. So, nakikita rin namin kung gaano palaki yung burden ng sakit sa komunidad. And kahit yung pag available yung mga centers, hindi pa rin kasi talaga pumunta yung mga tao. So siguro, yung ganito mga programa, kung may implement na natin ito, at may educate natin din natin yung mga mera regarding this, mas magiging malaking tulong sa kanila. So, doon sa level pa lang din ng prevention, ng education, so talagang malaking tulong sa ikaka-improve ng natin yung sa pag-puksa yung sakit. Ma'am, clarification lang, kasi di ba meron tayong barangay health centers, di ba? Ang tanong ko dyan, siguro, this refers to DOH. Yung po bang mga barangay health workers natin, meron po silang campaign na mga ganito katulad ng sinasabi ni Ma'am. Sa mga, kasi sila yung mismo nasa ground Sila mismo yung nasa community. More or less, hindi lang nila kilala yung mga nasa community, kundi mas makikinig sa kanila dahil kilala sila, alam ng community na health workers sila, diba? So, gano'n po katindi yung ginagawang programa. Well, kanina nabanggit si Sir na medyo may konting gap ang DOH in terms of Thank you po sa pag-raise. So, iisahin ko na po yung sagot sa comment kanina earlier and yung sa tanong. So, sa programa po natin sa DOH, meron po tayong tinatawag na PhilPen, Philippine Package of Essential NCT Interventions. So, itong PhilPen po na ito, in-adapt po natin na package from WHO. So, original po niya na name is HOPEN, WHO PEN. So, in 2012, in-adapt po natin sa Pilipinas, nilocalize natin ng HOPEN, ginawang PhilPen. And ang main diseases na tinatarget ng PhilPen, specifically for low resource settings kasi siya, is hypertension and diabetes. Kasi yun naman talaga yung main na NCT drivers contributing to the cardiovascular and
cerebrovascular diseases. Pinakita ko po yun kasi ang PhilPen, so in-update na po kasi namin last year, no? So based sa current clinical practice guidelines, and of course, yung papel, no? So different countries, doon po papasok yung mga PHWs natin. Nag-pilot po tayo noong last 2018 to 2019 sa Western Visayas. Ang tinawag po natin doon na pilot is Healthy Hearts. Yung Healthy Hearts po na yun, binigyan po ng importansya and highlight yung papel ng mga barangay health workers natin. Kasi majority ng mga kailangan trabahuin in terms of pag-search ng mga pasyente, pag-follow up, pag-remind, at saka of course yung mga health education, yung mga simple na mga lifestyle modification. Actually, can be done by BHWs. No? So nakita po doon sa pilot natin, yung tinatawag mo nilang technical term doon, task shifting. No? Yung sabihin, yung simpleng pagkuha ng BP, syempre kailangan tama, no? Nakaupo, feet flat on the ground. Yan. So meron nagkakaroon po tayo ng mga trainings ng mga PHW sa mga simpleng screening methods like BP taking, pagkuha ng height, ng weight, para po ma-compute po natin yung BMI, no? Or yung body mass index. No? Kasi po sa PhilPen, sinastratify po natin yung risk ng mga pasyente, no? Kung low risk siya na magkaroon ng cardiovascular event for the next 10 years, or high risk, moderate risk. Nakadepende kasi sa risk ng pasyente kung ano po yung magiging management. No? Kung i-refer na po ba siya sa health center, sa RHU, kung sisimulan na kailangan na ba i-request ng mga laboratorio. No? So, kasi nga, focused on low resource, no? So we want to streamline our resources doon sa mga kailangan talaga ng laboratorio, ng medisina. No? So doon sa PHWs na papel, nakita natin na talagang na-distribute, no, yung load ng mga health workers natin. Kasi hindi naman po makakaila, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa LGU na sobrang dami po talaga ng mga pasyente pumapasok sa mga health center. Kasi isang araw, umabot ng 400 to 500 patients. No? So yung mga simpleng procedure na yun na very life-saving, no? Kasi yung simpleng pagkuha ng BP ay nagagawa ng maayos ng mga PHWs. No? So ito yung example, no, ng papel ng PHW. So ngayon, ngayong 2026 to 2028, yung PhilPen po na yun, naging framework or anchor po natin ay i-roll out na po natin nationwide. No? So yung na-pilot po natin na Healthy Hearts sa Western Visayas, nag-expand po siya to Region 2, Cagayan Valley. Sana nakita natin, sobrang tumataas yung improvement ng health outcomes. No? Kasi yung tinitignan talaga natin, yung control ng BP. Kasi kung kahit naman magbigay tayo ng gamot, magbigay tayo ng lifestyle advice, kung hindi naman yun kasi yung indicator natin, makikita natin kung effective yung intervention na binibigay natin. So tinitingnan natin yung control. At nakita natin, tumataas as high as 70% yung BP control. Kung in-implement yung buong package na yun, from PhilHealth to monitoring, yung buong cascade from screening, diagnosis, nada-diagnose lahat ng mga may hypertension, tapos nabibigyan ng gamot. And out of those na nabigyan ng gamot, gusto natin makontrol yung BP nila. And it showed promising results. So, kaya yung model na ginawa ko natin, we will roll out nationally. Ang branding na po ngayon from Healthy Hearts, magiging protection para sa adaptation. No? So ito yung parang mission-wide initiative na in support po sa gusto rin po ng ating current Secretary of Health, si Secretary Bosan, na tugunan through the 8 priority health outcomes. Kasi binigyan po niya ng importansya ang hypertension kasama ng diabetes as one of his priority agenda, no? Sa Department of Health. So from PhilPen to Healthy Hearts to protection para sa adaptation, gumagawa rin po kami ng isang framework for multi-sectoral action plan. No? Kasi sinabi ko nga po kanina, kahit po ibuhos namin lahat ng efforts namin sa health sector, kung hindi po gagalaw yung ibang sector, minimal lang po yung mag-achieve natin ng mga gains. No? That's why we want to engage the other sectors as well. And kasama po ito sa multi-sectorality ng initiative na yun. No? So yung pag-address ng
yung salt intake, yung physical activity, kunwari sa physical activity, paano naman mag-physical activity yung mga Pilipino kung masasagasaan sila ng motor sa highway, diba? So, yun, yung mga road safety. No? So, all of these we look into para improving outcomes natin. No? So, going back doon sa HWs, malaking papel nila, no? Dahil yun yung sinunod namin na model doon sa Western Visayas. Yung talagang i-train namin yung mga HWs, in-empower natin sila para po makakontribute sila sa health outcomes ng komunidad.